Magandang umaga po, Idol Van. Tawagin niyo na lang po akong Queenie. Nagpadala po ako ng pribadong mensahe para ma-share ko rin itong aking karanasan. Siyempre po, papahuli pa ba ako? So, yun nga po, Sir Van. Days earlier, ay napagplanuhan na po naming pamilya na mag-picnic sa darating na linggo. Bukod po kasi sa pahinga namin yun, ay wala rin trabaho ang aking mga magulang. Nakagawian na rin po kasi naming gumala at mag-enjoy tuwing linggo. Minsan po ay sa simbahan, sa park, o simpleng kakain lang sa labas para makapag-unwind. Umaga po ng linggo nang kami ay bumiyahe patungo raw po sa lawa na sinasabi ni Papa. Malinis daw po kasi roon at kaunti lang ang pumupunta. Sari-sari po ang mga ginagawa namin sa loob ng sasakyan dahil hindi na rin kami makapaghintay na marating ang lugar. Ligong-ligo na po ako noon eh. Pagkatapos po ng mahabang paghihintay, ay narating din namin ang lugar na sinasabi ni Papa. Halata nga pong maganda ito at malalim din. Malinis din po ang tubig nito at payapa ang kapaligiran. Inilabas na po namin ang aming mga dalang mga gamit at pagkain. Nagluto po kasi ng adobong baboy si Mama. Tapos pritong manok naman ang iniluto ni Papa. Kaya sigurado akong mag-e-enjoy ako kasi masasarap ang mga pagkain. Inilatag na po namin ang picnic blanket at nagsimulang ilagay doon ang mga gamit naming bitbit. Ang mga kapatid ko naman po ay naglalandian na sa tubig sa tabi ng lawa. Nang makita ko po sila ay nagdiretso rin ako sa mga ito at tumanaw sa tubig. Doon po sa may kaliwang bahagi ng lawa ay may malaking bato. Tapos po ay gubat na ang sunod. Nakaagaw po ito ng atensyon ko dahil medyo gumagalaw ang tubig doon. Para po bang may malaking isda sa ilalim ng bato. Pinakatitigan ko po ito pero paggalaw lang po ng tubig ang nakita ko. Hindi po nagtagal ay tinawag na rin kami nila Mama at Papa para daw po kumain na. Naparami nga po ang kain ko noon eh. Ang ganda kasi ng tanawin at masasarap pa ang mga niluto ni na Mama at Papa. Pagkatapos po namin kumain ay nagbabato kami sa tubig. Yun pong may mga bato kayo. Tapos palayuan kayo ng maaabot sa tubig. Basta po ganon. Noon po ay nabato ko ang may tubig sa tabi ng malaking bato sa may kaliwang bahagi ng lawa. At bukod po sa tunog ng tubig na ginawa ng bato, ay may mas malakas pa pong pagaspas ng tubig na narinig kami. Para pong nanggagaling ito sa ilalim ng bato na yon. Siyempre po bata pa ako, kaya binato ko po yun ng binato. Tapos parang may kung anong natatamaan sa ilalim. At gumagalaw ng medyo may kalakasan ng tubig. Matapos po ang ilang minuto, ay tinigilan ko na ito sa pagbato at naligo naman kami sa lawa. Habang naliligo po ako, Sir Van, ay nakarating po ako sa tubig na abot ng aking bewang. Medyo mababa pa po yun. Naglalangoy po ako noon nang maramdaman ko pong para bang may kumakapit sa mga paa ko. Para pong hinihila pa ilalim. Nagpanik po ako noon. Alam ko po talagang may nakakapit dito at hindi ang mga kapatid ko yon kasi napakahigpit ng kapit nito at matulis po ang mga kuko nito. Pakiramdam ko nga ay dumudugo na ang mga paa ko nakapit nito. Nagpupumiglas po ako sa tubig at pilit na itinataas ang aking mga kamay para kahit papano ay makita ito ng aking mga kasama. Humahalo na po sa tubig ang luha ko kasi buong akala ko po talaga ay mamamatay na ako ron, Sir Van. Mabuti na lang po at tumalon si Papa sa tubig at naiahon ako bago pa ako madala ng kung sino mang pilit kumukuha sa akin pailalim. Halos kapusin po ako ng hininga habang nakayakap kay Mama. Muli po akong sumulyap sa tubig at may naaninag po ako doong isang buntot na lumalangoy papalayo. Matapos po nun ay umuwi na kami dahil nilagnat din po ako nung gabi. Nag-aapoy po ako nun sa lagnat kaya po ay pinainom ako ni Mama at Papa ng gamot. Pero noong tumagal po at hindi pa rin nawawala ang lagnat ko, ay dinalaw na po kami ni Aling Marsing. Ito po ang sikat na manghuhula at manggagamot sa lugar namin. Kinapalang po ako nito sa noo at tinanong kung sino raw ang ginambala ko. Nagtaka pa po ako noong una, pero noong nagtanong po ito kung ano raw ang ginawa ko sa malaking bato sa may lawa, ay naintindihan ko po na nahulaan na nito ang nangyari. Nagtaka naman po uli ako noong una kung paano nito nalaman yon. Ganoong hindi pa po namin ito nasasabi. Sabi po ng matanda ay
May elemento raw kaming nagambala sa lugar na yon. Hindi raw ito isang elemento, pero isang uri ng halimaw sa tubig. Nabulabog ko raw po ang tahanan nito, kung kaya ay sinaktan ako nito at tinangka akong lunurin. Tinawas po ako ni Aling Marsing at dinasalan. Laking pasasalamat naman po namin dito. Nang makalipas ang ilang araw ay gumaling rin ako. Sigurado pong nagalit talaga sa akin ang nilalang sa ilalim ng tubig sa lawa. Kung kaya po ay sinaktan ako nito. Pero ako rin naman po ang may kasalanan dahil nauna ko siyang gambalain sa kanyang tirahan. Yun lang po, Sir Van, at magandang araw pong muli. Good morning po, Sir Van. Ako po si Alora. Supporter niyo po ako sa inyong YouTube channel. Ngayon lang po talaga ako magpapadala ng private message sa inyo dahil kadalasan ay nahihiya po talaga ako. Gusto ko lang pong i-share ang nangyari sa akin noong ako po ay minsang sumama sa aking mga kaibigan para mag-picnic sa isang park sa Oriental Mindoro. Dalaga na po ako noon. Siguro po mga grade 7 na ako ng mga panahong yon. Ngayon po kasi ay nasa kolehiyo na rin ako at nag-aaral ng kursong psychology. Ayun na nga po at naikwento ko na sa inyo ang buhay ko. So ito na po talaga, Sir Van. Minsan po kaming nagkayayaan ng aking mga kaibigan noon na mag-picnic sa isang park sa Oriental Mindoro. Mag-celebrate po kami ng pagkapanalo namin sa debate na sinalihan namin noong kami ay grade 7 pa lang. Hapon po kami noon pumunta, mga 3:00 po, para malilim na rin at hindi gaanong mainit ang sikat ng araw. Pagdating po namin doon, ay inayos agad namin ang aming mga kakainin at iinumin. Plano rin po kasi naming mag-stargazing kapag dumilim na. So ganito po kasi yon. Nagpaalam po ako para bumili ng makakain sa hindi kalayuan sa park. Nasa mismong entrance po ng park ang mga nagtitinda ng mga pagkain. Marami pong tinda rito, kagaya po ng mga damit, sombrero, mga pagkain, mga shake, Shanghai at iba pa. Bibili po ako noon ng fries at juice dahil tinablan na rin po ako ng gutom. Habang naglalakad po ako sa stand na bibilhan ko ng fries, ay may nakasalubong po akong isang batang umiiyak. Maliit po siya, siguro po hanggang bewang ko lang. May dala-dala po itong manika at nakatirintas naman ang magkabila nitong maikling buhok. Iyak lang po ito ng iyak, kaya po nilapitan ko ito at tinanong, "Nasaan ang nanay mo? Bakit ka umiiyak?" Yun po ang tinanong ko sa kanya, Sir Van. Medyo dumidilim na rin po kasi noon at mag-isa lang siya. Tumingin po ito sa akin at basang-basa pa ng luha ang mga mata. "Ate, tulungan mo po akong hanapin si Mama." Yun po ang sabi niya. Naawa po ako noon, Sir Van. Napakabata pa po kasi nito para maiwan. At naisip ko pong baka hindi pa nakakalayo ang mga magulang nito at nasa park din lang at hinahanap ng kanilang anak. Hinapitan ko po sa kamay niya ang bata. Napansin ko pong napakalamig nito at medyo magaan. Para nga po akong walang hinahawakan noon, pero hinayaan ko na lang po yon. Humarap po akong muli sa kanya para sabihing hahanapin namin ang mama niya. Pero paglingon ko po ay nakangiti ito sa akin. Hindi lang po ngiti ng kasiyahan, pero yung ngiti na animoy nagkaroon ito ng panibagong pag-asa. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n na lang ang ngiti nito. Tinanong ko po itong muli kung saan siya huling naiwan ng mama niya. Ang sabi naman po nito ay doon daw siya iniwan sa may ginagawang gusali sa may gilid ng parke. Nagtaka naman po ako kasi wala namang inaayos at ginagawang gusali sa parkeng yon at lahat naman ay maayos. Tinanong ko pong muli ito kung saan doon dahil wala namang ginagawang gusali sa lugar. Ang sabi po nito ay basta daw doon sa may ginagawang gusali sa gilid ng parke at ang iba raw ay hindi na niya matandaan. Naguluhan naman po ako at tumingin sa paligid. Bukod po kasi sa mga palamuti sa buong parke ay maayos naman ang mga gusali na nakapalibot rito. Wala pong mga sira o kaya ay under renovation. Maya-maya po ay napansin ko ang hinahangos na si Irene na papalapit sa akin habang tumatakbo. Agad po ako nitong sinigawan at tinanong sa akin kung sino raw ang kausap ko kanina pa. Para po itong kinakabahang nakatingin at nakikipag-usap sa akin. Napatingin naman po ako at itinuro ang bata
pero wala na ito sa tabi ko. Hindi ko na alam kung saan ito pumunta. Noong tinanong po ako ni Irene kung ano raw ang ginagawa ko sa madilim na lugar na yon, ay sinabi kong naghahanap ako ng lumang gusali na itinuturo ng batang nakita ko kanina. Hinawakan po ako ni Irene sa balikat, Sir Van. Mahinahon niya pong sinabi sa akin na wala raw bata at kanina pa raw ako nagsasalitang mag-isa. Akala nga raw po niya ay nababaliw na talaga ako. Kahit may pagkabaliw naman talaga ako. Napakinggan naman po kami nung aling nagtitinda ng palamig at mga chichirya sa gilid. Tinanong po nito sa amin ang nangyari. At nang matapos po kaming magkwento, ang sabi po nito sa amin ay ang nagpakita raw sa akin ay multo ng batang matagal nang namatay sa lugar. Iniwan daw po ito ng mga magulang nito noon sa ginagawang gusali na ngayon ay gymnasium na sa may gilid ng parke. Sa sobrang inosente at balisa daw po nito, ay nang gabi rin yun ay nabangga ito ng mabilis na sasakyang dumaan sa may gilid ng kalsada. Lasing daw po kasi ang driver at agad namang namatay ang bata. Hanggang sa mamatay po ito ay walang magulang na kumuha sa bangkay nito. At simula po noon ay pagdating ng alas 5 ng gabi, ay may mga naririnig na umiiyak sa parke at tumatawag ng mama. Mama, nasaan ka na? Kung minsan naman po ay magpapakita ito sa mga namamasyal at magpapatulong para hanapin ang kanyang ina. Pero hindi na raw makakabalik pa ang tutulong dito, ang sabi ng iba. Kinabahan po talaga ako nun, Sir Van. Hindi naman po kasi nakakatakot ang itsura nito. At kung akalain mo ay para rin lang isang ordinaryong bata na gusto maglaro at magsaya. Nakaramdam po ako ng awa dahil sa sinapit ng bata na yon. At takot na rin dahil sa unang beses yung nangyari sa akin. Alam ko pong sinadyang iwan ng batang yun sa parke para mamuhay ng mag-isa. At para na rin mabawasan ang responsibilidad ng mga magulang nito sa pagpapalaki sa bata, which is maling-mali po. Unang-una po ay hindi pa kaya ng batang yun na humanap kahit makakain ito. At napakabata pa po nito para sapitin ng ganong kalagim na pangyayari. Nasasaktan po ako sa isiping may mga magulang na kayang pahirapan ang kanilang mga anak para makatakas lang sa kanilang mga responsibilidad bilang magulang. Iyon lamang po, Sir Van. Sana po ay mapasama ito sa channel nyo. Smile po kayo palagi. Hello po, Sir Van. Magandang umaga po. Ako po si Angelica. At gusto ko rin pong i-share ang mga karanasan ko sa inyong channel. Marami po sana. Pero mas gusto ko pong unahin ang kwento noong minsan kaming nagpiknik ng aking pamilya. Birthday po kasi ng kapatid ko noon, kaya sa halip na magpakabongga sa handaan, ay hiniling po nitong magpiknik na lang sa tabing dagat. Pagkarating po namin sa dagat, ay nagprepare na po sina mama habang nagdiretso naman sa paliligo ang mga bata. Well, ano pa po bang aasahan sa kanila? Sinabihan naman po sila ng mga magulang namin na wag munang lalayo. Dahil baka raw po malunod. Hindi pa naman ganun kabilis masagip ang mga batang ganito, lalo na at maliliit. Habang ako naman po ay naglalakad-lakad sa tabi ng dagat. Maganda po ang dagat noong araw na yon. Asul na asul po ang tubig at napaka-presko rin pong pagmasdan. Malayo-layo na rin po ang aking nilakad nang makakita po ako ng batang nakasuot ng panligo at nakaupo sa buhangin. Halika, laro tayo. Sabi po nito, kaya po lumapit ako dito at tinulungan ko itong ayusin ang kanyang tore ng buhangin. Naglalaro po kasi siya noon. Kinausap ko po siya kung sino ang mga kasama niya sa dagat. Ang sabi po nito ay siya lang raw mag-isa. Tinanong ko rin po ito kung taga dito lang ba ito sa malapit sa dagat at bakit pinayagan ng mga magulang niyang maligo. Pero patuloy lang po ito sa pag-aayos ng toring buhangin na aming ginagawa. Kasing laki rin lang po ito ng aking kapatid na lalaki. Siguro po ay nasa mga 9 o 10 years old na ang batang yon. Tinanong ko pong muli ito kung gusto ba niya ng kalaro dahil tatawagin ko na rin sana ang aking mga kapatid. Pero sinabi nitong ayaw niya ng iba pang mga kasama dahil masyado raw maingay. Inintindi ko na rin lang po ito at inalok kung gusto niyang pagkain. Pero umiling ito. Maya-maya po ay nagsalita ito, Sir Van. Maligo tayo, ate. Yun po ang sabi nito at kinapitan ng aking kaliwang kamay papunta sa tubig. Tumango na lang po ako at ngumiti sa bata, Sir Van.
Kawawa naman po kasi ito kung iiwanan ko pa. Mag-isa na rin siya. Dito po pala sa pinaglalaroan niya ay halos walang naliligo. At nagtataka ako kasi siya lang ang nandito. Napansin ko pong nasa may bewang na ang tubig. Pero patuloy pa rin po akong hinihigit ng bata. Sinabi ko na dito na lang dahil baka hindi na niya abot ang buhangin. Pero patuloy pa rin ako nitong hinihila hanggang sa lumubog na ang katawan at ulo nito. Kinabahan naman ako at hinanap siya sa ilalim ng tubig. Pero laking gulat ko nang may biglang humila sa aking mga paa at kinakalmot ang suot kong damit. Nagpupumiglas ako noon at doon ko lang napagtanto, Sir Van, na hindi bata ang sinamahan ko kanina. Isa itong nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Lahat na ay ginawa ko, Sir Van. Sinipa ko ito at pilit na nagwawala hanggat mayroon pa akong natitirang hangin sa katawan. Nangihina na ako noon, Sir Van, at may mga tubig na rin pumapasok sa aking ilong kasi hindi ko na rin magawang ilutang ang aking ulo dahil may kumakapit dito. Napakahigpit ng kapit nito at para akong hinihigit pa ilalim. Mahirap i-explain yung feeling. Buti na lang at nakawala ako rito at mabilis na tumakbo pa ahon kahit hinang-hina na ang katawan ko. Dumiretso ako sa aking pamilya kahit nangihina na ang tuhod ko at umiyak habang takot na nagkukwento sa kanila. Pinaahon ko na rin muna ang mga bata sa takot na mangyari din sa kanila ang naranasan ko. Pinainom ako ng tubig ni Mama at pilit pinapakalma. Putol-putol pa rin ang pagkukwento ko noon at talaga namang nauutal ako kapag sumusulyap sa bahagi kung saan nakita ko ang bata. Nakakatakot, Sir Van. Yun yung feeling. Ilang oras pa lang ang nakakaraan ay sumama na ang pakiramdam ko at uminit ang aking pakiramdam. Ang sabi ng lola ko ay baka pinaglaruan daw ako ng masamang elemento na humigit sa akin papunta sa ilalim na parte ng dagat. Gabi na nang makauwi kami sa bahay namin. Nakahiga ako sa aking kama at bukas ang bintana. Nakalimutan yata itong isara ni Mama kaya umidlip na lang muna ako. Hindi pa nakakatagal ang aking pagkakaidlip ay may narinig akong boses, Sir Van. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang boses ng batang nakita ko sa dagat. Halika, laro tayo. Para pong nagtaasan ulit lahat ng balahibo ko sa katawan, lalo na nang maaninag ko itong nakangiti sa labas ng bintana. Sumigaw po ako ng pagkalakas-lakas noon para magising sila. Wala na akong pakialam kung sinong hindi makakatulog ng gabing yon, Sir Van. Basta ang mahalaga ay lubayan na ako ng batang yon at gumaling na ako. Halos liparin na raw ni na Mama ang kwarto ko noong narinig nila akong sumigaw. Ang sabi nila ay kung ano-ano lang daw nakikita ko dahil nag-aapoy ako nun sa lagnat. Nanginginig naman ako noon sa takot. Umiiyak ako habang pinapakiusapan silang tawagin ang kapitbahay naming albularyo. Desperado na ako nun, Sir Van. Feeling ko kasi ay patuloy itong magpapakita sa akin at hindi ako nito tatantanan. Kaya nahihiyaman sa aming kapitbahay. Kinatok ni na Mama ang pinto ng kapitbahay namin sa kalagitnaan ng gabi. Ang sabi nito ay masama na raw ang pakiramdam niya pagtingin pa lang sa labas ng bintana. Alam nitong meron nga akong nakita roon at sinabi nitong ang babaeng nalunod sa parting yun ng dagat ang patuloy na pumapatay sa iba pang turista. Nagdasal po ito habang may kung ano-anong nilalagay sa aming bintana at langis naman sa aking katawan. Makakatulong daw ito para mapalayas ang multong sumusunod sa amin dito sa aming bahay. Matapos noon ay umayos-ayos naman ang aking pakiramdam. Maraming salamat sa kapitbahay naming albularyo. O siya, napahaba na po, Sir Van. Thank you at sana ay mapasama ito sa mga i-upload nyo this incoming days. Magandang hapon po, Sir Van. Matagal na po ninyo akong taga-subaybay. Isa rin po ako sa mga nagpapa-shoutout sa inyo. Shoutout naman po dyan. Ako po si Chelsea. Isa po akong college student at kasalukuyang nag-aaral dito sa Batangas. Gusto ko rin pong maging bahagi ng channel nyo. Kung kaya po ay ibabahagi ko rin itong aking karanasan noong kami ay nagkaroon ng field trip. Back when we were in high school po, Sir Van. Year 2014 po. Bago po ang field trip, ay excited po ako.
Kasi bukod po sa unang beses kong makakasama sa ganitong aktibidad, ay may karagdagan din daw po itong punto sa aming mga grado. Gabi pa lang po noon ay tinutulungan na ako ni mama na ihanda ang aking mga gagamitin para sa susunod na araw. May mga baonan ng tubig, mga tinapay, mga minatamis at maging ang cellphone ko para makontak ko sila kung kinakailangan. Mahimbing po ang tulog ko ng gabing yon, Sir Van, dahil na rin hindi ako makapaghintay sa mangyayari kinabukasan. Nang mag-umaga po, ay nagising ako sa boses ni mama na ipinaghahanda ang aking makakain sa baba. Nagmamadali pa nga po ako kasi nandyan na yung bus na sasakyan namin ng mga kaklase ko. Halos liparin ko na nga po ang banyo para makapagbihis lang. Mga alas 7 na po ng umaga nang makaalis kami. Papunta po kami sa isang sikat na museo sa Maynila. Tanyag po ito at marami ring bumibisita. Mahaba po ang biyahe pero alam ko pong worth it naman. Kaya habang umaandar ang sasakyan ay kumukuha po ako ng mga litrato para na rin ipakita kay mama at sa aking mga kapatid sa pag-uwi ko. Malayo pa kami sa aming pupuntahan kaya po tumigil muna kami noon sa isang fast food chain para kumain at magmerienda na rin. Pagkatapos po noon ay nagpatuloy na uli kami sa pagbiyahe at hindi nagtagal ay narating din po namin ang aming destinasyon, ang museum sa isang lugar sa Maynila. Alauna na rin po ng hapon noon at bawat isa ay excited na nagbabaan sa bus para makita ang kabuuan ng lugar at makapag-take ng maraming pictures para daw po sa remembrance galing sa lugar. So yun na nga po, Sir Van. Pumasok po kami sa museo at kapwa po lahat kami ay namangha sa ganda ng lugar. Old style na rin po kasi ang design ng lugar at talagang nakakaaliw titigan. Dinala po kami ng aming guide at mga guro sa mga skeleton sa bandang gilid ng museo habang ipinapaliwanag po niya sa amin kung anong uri ng tao ito at kung kailan daw ito nadiskubre. Habang nagpapaliwanag po ang aming guro ay hindi sinasadyang napatingin ako sa isang pinto sa pinakagilid na bahagi ng museo. May maliit po kasing pinto roon, tapos medyo madilim kung ito ay pagmamasdan sa malayo. Napatitig po ako doon, Sir Van, nang may mapansin po akong gumagalaw na anino. Pero nawala rin po ito sa paningin ko nang biglang nagsalita ang aming teacher. Sabi po nito ay maaari daw naming libutin ang lugar. Pero wag lang daw kukuha o gagalawin ng mga gamit na nakalagay sa salamin at mga nakadisplay sa museo. Dahil kapag nabasag daw ito, ay kami ang magbabayad at mananagot dito. Una ko pong pinuntahan ang estatwa ng mga hayop at ilang actual photos ng human organs. Mahilig po kasi ako sa anatomy at science, kaya interesado ako sa ganitong mga bagay. Hindi pa po ako nakakatagal sa paghahanap, ay muli ko pong naaninag ang isang babaeng naglalakad, papasok sa madilim na pintong nakita ko kanina. Hindi naman po namin ito kaklase, kaya naisip ko na baka ibang estudyante rin lang. Pero dahil may pagkatsismosa po ako, Sir Van, sumunod po ako dito. Dahil akala ko rin ay comfort room o CR ang silid na yon. Sakto pong naiihirin ako ng mga oras na yon. Kaya naglakad po ako palapit dito. Nang makarating po ako sa tapat ng pinto, ay naaaninag ko pa ang babae. Pero nakatalikod po ito sa akin, kaya hindi ko masyadong makita ang mukha nito. Basta po ay may katangkaran ito at hanggang balikat lang ang itim nitong buhok. Nagdiretso po ako at tinanong ito kung banyo nga ba itong pupuntahan ko. Pero hindi po ito umimik. Lumapit po ulit ako at tinanong ito habang tinitingnan ang kabuuan ng lugar. Pero hindi po talaga ito nagsasalita. Doon ko na po ito kinalabit sa kanyang kanang balikat para magtanong sana sa pangatlong beses, Sir Van. Pero halos mangatog po ang tuhod ko nang humarap ito sa akin. Napatras po ako noon. Bukod po kasi sa duguan ng ulo nito, ay wala rin po itong mukha, Sir Van. Natakot po ako noon at nagtatakbo palabas. Agad po akong lumapit sa aking kaibigan at sinabi ang aking nakita. Pero sinabi niya lang po sa akin na baka guni-guni ko lang daw yon. Pero alam ko po sa sarili kong totoo ang aking nakita. Minabuti ko pong hindi na ito sabihin sa aking mga guro para na rin ma-enjoy nila ang lugar at hindi ako pagtawanan dahil lang sa nakita ko.
Hindi na po ako noon nakapag-enjoy, Sir Van. Para po kasing naubos ang lakas ko dahil unang beses kong makakita ng ganong pangyayari. Pero pilit ko pong kinakalma ang aking sarili hanggang sa makauwi kami sa Batangas. Nang makauwi lang po ako, nagsabi kay mama ng aking nakita at sinabi po nito sa akin na baka yun daw ay namatay sa lugar na yon. Hanggang ngayon daw ay hindi pa rin matahimik. Sa palagay ko po ay tama si mama. Sinubukan ko pong kalimutan ang pangyayari na yon at kahit papano naman ay nakausad ako dito. So yun lang po, Sir Van. Magandang gabi pong muli at maraming salamat. Good afternoon po, Sir Van. Ako po si Zoe, isa sa mga tagahanga nyo. Palagi rin po akong nagko-comment sa mga videos na pinopost nyo. Nag-e-enjoy rin po kasi akong makinig sa inyo, lalo na kapag umaga at bored na bored ako. Ang paborito ko pong kwento ninyo ay yung tungkol sa fiesta. So, na-inspire po akong ikwento ang story ko noong grade 6 pa lang ako. Actually, hindi po yun ang unang beses na makakita ng mga elementong hindi madalas makita ng mga tao. Bukas po kasi ang ikatlo kong mata o third eye. Kung kaya po ay marami na akong nakikita na minsan ay nagpapasigaw at nagpapayak sa akin. Pero syempre po, nasanay na rin ako siguro dahil lumaki na rin ako ng ganito. Ang isa po sa mga pangyayaring naranasan ko ay noong ako ay nasa ika-6 na baitang sa elementarya. Inaya po kaming mag-participate ng aming teachers noon sa field trip sa isang zoo. Sumama po ako noon dahil na rin pinipilit akong sumali ng tita ko. Maganda raw po kasi roon at marami rin daw akong matututunan. Si tita lang po kasi ang nag-aalaga sa akin dahil parehas pong nagtatrabaho sa ibang lugar ang aking mga magulang. Kaya po halos lahat ng gusto nito ay sinusunod ko para na rin hindi itulugi sa pag-aalaga sa akin. So yun nga po. Bumiyahe po kami noon papunta sa isang zoo sa probinsya. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang probinsya ito at kung anong pangalan ng zoo. Para na rin po sa privacy nila. Ang tanging kasama lang po namin noon ay ang aming mga teachers at mga kaklase. Ang mga teachers po namin ang gumagabay sa amin at tinuturuan kami sa mga lugar na nadadaanan namin. Nang makarating po kami sa lugar, ay tuwang-tuwa ako at ang aking mga kaklase. Totoo po kasi ang sabi ni Tita, Sir Van. Sabi niya ay maganda raw talaga ang zoo na ito dahil minsan na rin silang pumunta dito para mamasyal. Nakasunod lang ako sa mga kaklase ko habang namamangha sa lugar. Alam niyo po yung para kang grade 2 na nakakita ng bagong bagay na nakapagpa-impress sa'yo. So yun nga po, Sir Van. Ginabayan po kami ng mga teachers namin sa pagpapakilala sa iba't ibang uri ng mga hayop. Pinagbawalan din po kaming gumala mag-isa dahil baka raw po ay maatake kami ng mga hayop na nakakulong dito. Ang iba pa naman daw po dito ay hindi pa trained at kahit anong oras ay maaaring manakit. Marami po akong hayop na unang beses ko lang nakita. Kagaya po ng tarsiers, leon, tigre at iba pa. Masasabi ko pong naaliw ako at marami rin akong pictures na nakuha. Pero after po ng ilang minuto ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Agad po akong nagpaalam sa teacher ko at tinanong na rin kung saan ang banyo. Sinabi po nito sa akin na sa may bandang kanan daw po. Agad po akong nagtungo rito dahil hindi ko na talaga mapigilan ang puson ko noon. Pumasok po ako sa ikatlong cubicle dahil ito lang po ang bukas. So habang umiihi po ako ay nakarinig ako ng pagbubuhos ng tubig sa bowl. Nakampante po ako sa isiping may kasama ako at hindi ako mag-isa sa lumang CR na yon. Maya-maya naman po ay ang pagsara ng pinto ng isang cubicle ang aking narinig. Tumayo na po ako noon, Sir Van, at nagbuhos. Pero nagtaka po ako kasi paglabas ko po ay wala namang tao. Sa sobrang weird nga po tiningnan ko pa isa-isa ang mga cubicles pero wala po talaga. Doon na po ako tinablan ng takot kasi sigurado po akong may gumagamit sa katabi kong cubicle, Sir Van. Aalis na po sana ako noon nang bigla po akong nakakita ng pares ng paa sa isang cubicle. Sigurado po akong wala yun kanina kaya bahagya ko pong itinulak ang pinto.
Laking gulat ko po noon nang makakita ako ng babaeng nakaupo sa bowl. Maputlang maputla po ito at bahagyang nakangisi habang suot ang itim nitong damit at sapatos. Alam niyo po ba yung feeling na takot ka kaya kaysa tumakbo ay feeling mo gusto mo na lang mahimatay bigla? Yun po ang nararamdaman ko noon kahit naman po ata sino. Habang nakatingin po ako dito ay palaki po ng palaki ang ngiti nito. Namamawis na nga po ang kamay ko. Buti na lang po talaga at may lahi ako ni Flash at nagtatakbo ako ng maaga bago pa ako nito malapitan. Muntik pa nga akong madulas kasi basa pa rin ang tiles. Takot na takot po ako habang tumabi sa aking mga guro at mga kaklase na tinitingnan noon ng ibong agila. Nanginginig po ako at talaga namang halos walang kulay ang aking mga labi sa kaba. Napansin po ito ni Teacher Joanne at tinanong ako kung okay lang daw po ba ako. Sinabi ko na lang po dito na pagod ako at masama ang pakiramdam ko. Kaya po hinayaan ako nitong makapagpahinga bago kami umuwi. Nang makauwi po ako, ay binati ko agad si tita at sinabi ang aking nakita. Gulat na gulat naman po ito at agad akong dinala sa manghuhula sa lugar namin. Pinahulaan po ako nito at tinawas. Matapos ay sinabi nitong nasundan ako ng babaeng nakita ko sa banyo. Mabuti na lang at naisipan ako ni titang dalhin dito bago pa raw kami nito magawan ng masama. Simula naman po noon ay hindi ko na ito muling nakita, Sir Van. Pero para po sa akin ay nakakatakot pa rin yun. Yun lang po, Sir Van. Maraming salamat po at sana ay mapasama ito sa mga kwentong i-upload nyo sa inyong YouTube channel. Magandang gabi po, Sir Van. Ako po si Reed at isa po ako sa mga subscribers ninyo sa inyong YouTube channel. Ngayon lang po ako magsisend ng aking storya dito sa inyong Facebook page at umaasa po akong mapasama ito sa mga videos na inyong ikukwento isa sa mga araw na ito. Gusto ko lang pong i-share ang aking karanasan. Noong minsan po akong sumama sa field trip ng aming section. Noong ako po ay grade 6 pa lang. Ngayon po ay nasa kolehiyo na ako. At masasabi ko pong matagal na rin buhat na mangyari ito. So ganito po yun, Sir Van. Nag-participate po ako sa aming field trip noong ako'y grade 6 pa lang. Required po kasi ito bago kami magkaroon ng second periodical test. Kaya po ay kahit mabilis akong mahilo sa mga biyahe, ay sumama na rin po ako. Pagdating po kasi sa pagbiyahe, ay mahina talaga ang sikmura ko. Kaya kailangan talagang palaging nakabukas ang bintana ng sasakyan na sasakyan ko. Ang mga guro pong kasama namin ng araw na yon ay nasa mga 8 at ang mga estudyante naman po ay nasa 30. Siyam sana po ang kasama naming mga guro noon. Kaso ang sabi po nila ay hahabol na lang ang isa pa, si Ma'am Ana. May klase pa raw po kasi ito, kung kaya't pipilitin daw nitong humabol sa aming field trip. Isa po ito sa mga paborito kong guro sa aming paaralan. Bukod po kasi sa mabait ito, ay magaling din itong magturo. 2 taon ko na rin pong guro ito sa asignaturang Araling Panglipunan. Kaya po ay close na close ko na rin ito. Kung magkikita nga po kami minsan, ay para kaming magkaibigan lang kung mag-usap. Pero syempre po, Sir Van, hindi pa rin nawawala ang paggalang ko dito. So ayun nga po, malayo pa po ang aming pupuntahan. Kung kaya po ay pinababa muna kami ng aming mga teachers para daw po kumain ng pananghalian sa isang fast food chain dito sa Bulacan. Pumasok po kami dito habang umorder naman po ang ilang mga teacher na aming kasama. Ulam lang po ang orderin ng mga ito dahil may baon naman po kaming kanin. Habang umorder sila ay palinga-linga lang ako kasi pakiramdam ko po ay mayroong nakatingin sa akin. Alam nyo naman po siguro yung pakiramdam kapag may nakatingin sa inyo, di ba? Parang hindi ka komportable. Nagkukwentuhan po ang mga kaklase ko noon. Nang mapansin ko po sa labas ng fast food chain si Ma'am Ana. Tanaw na tanaw po kasi ito mula sa upuang inuupuan ko. Kitang-kita ko po ito sa bintanang salamin, Sir Van. Agad naman po akong lumabas para salubungin ito at para na rin anyayahan na kumain na rin ng pananghalian. Pagkalapit ko po dito ay diretsyong nakatingin lang po ito sa akin. Ngayon ko lang po siya nakitang walang emosyon ng mga mata at parang galit kong tumingin.
Inikot ko po ang paningin ko at nagtaka nang hindi ko mahanap ang sasakyan nito. Saan ito sumakay? Hindi ko na lang po pinansin ang mga tanong na namuo sa utak ko at inaya siya papasok dahil kailangan na po namin kumain. Pero nang kapitan ko po si mama ay napakalamig ng mga kamay nito. Yung akala niyo po ba kumapit sa yelo? Napatingin naman po agad ako sa kanya at tinanong ko po ito kung may sakit ba ito. Pero malamig lang po ako nitong tiningnan at hindi umimik. Habang naninibago po ako kay mama, ay tinawag pa po ako ng isang teacher namin na kakain na raw. Kaya kailangan ko na raw pong pumasok. Iniwan ko po muna roon si Ma'am Ana kasi hindi po ito umiimik o gumagalaw. Basta po ay nakatitig lang ito sa kinauupuan namin. Pagkarating ko po, ay pinaupo ako ni Sir Edward at tinanong kung bakit bigla na lang akong lumabas. Delikado raw. Lalo na't maraming sasakyan. Baka raw maaksidente ako. Agad ko naman pong sinabi sa kanila na nakita ko si Ma'am Ana. Sinabi ko pa nga pong nasa labas ito at naghihintay sa kanila. Pagkasabi ko po noon ay lahat ay tumingin sa labas. Pero wala po kaming nakita kundi ang ilang mga taong dumadaan at ang mga sasakyan sa kalsada. Napatanong naman po ako sa aking sarili noon kung nasaan si Ma'am Ana. Nandun lang naman yun kani-kanina. Habang hinahanap po ng mga mata ko ang aking paboritong guro, ay may tumawag po sa cellphone ni Sir Edward. Bakas po ang gulat sa kanyang tono at mata pagkarinig po ng sinabi ng nasa kabilang linya. Tumingin po sa amin noon ang mga teachers at sinabing hindi na kami matutuloy. Siyempre po nang hinayang ako noon, Sir Van. Kasi bakit biglaan? Ang tagal namin itong pinaghandaan. Doon na po sinabi ni Sir Edward ang nangyari. Habang bumabiyahe raw po kami, ay ilang oras lang ay sumunod na sa amin si Ma'am Ana. Habang hinahabol daw po kami nito, ay hindi inaasahang nahagip ang sasakyan nito ng isang malaking truck na siyang kumuha sa buhay nito. May bumaon daw pong mga bubog sa mukha at katawan nito at malakas ang impact ng pagkakasagasa nito. Kung kaya po ay nang dalhin ito sa ospital, ay dead on arrival na. Hindi po ako makapaniwala, Sir Van, nung mga oras na yon. Naiiyak po ako noon at nawala ng gana sa pagkain. Pero para po akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin nilang umaga pa raw po itong namatay. Hindi ko po lubos maisip na nakita ko ito ng tanghali at naikwento ko pa ito sa iba. Pati ang mga guro ay naguluhan din sa akin. Humagulgol na po ako ng iyak noon habang pilit akong pinapakalma ng aking mga kasama. Noon din ay umuwi rin po kami agad, Sir Van. Nagdiretso po sila sa burol ni Ma'am Ana. Samantalang ako po ay umuwi sa bahay at ipinagdasal ang kaluluwa ni Ma'am Ana. Ang karanasan ko pong ito ang nagturo sa akin na pahalagahan ng lahat ng mga taong malalapit sa akin. Kagaya na lang po nang nawala akong teacher. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin makalimutan si Ma'am Ana, Sir Van. Pero hindi bilang isang multo, kundi ang mga mabubuting nagawa nito sa aking buhay. At ang mga naitulong nito para maging ano ako ngayon. So yun lang po, Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking storya. At sana po ay magkaroon kayo ng maayos na gabi.